Ipinapakita ng mga babae ang ngiti, lambing, at lambot. Pero sa likod na matamis na mukha na yan, may laro silang hindi kailanman aminin. May mga sikreto silang mahigpit na binabantayan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil kung makikita mo ang totoo, titigil kang habulin sila at magsisimula kang manguna. Hinahangad nila ang kapangyarihan sa dinamika, kahit magpanggap pa silang hindi. Ito ang hindi napapansin na karamihan sa mga lalaki. Hindi lang pag-ibig o romansa ang gusto ng mga babae, gusto rin nila ng kapangyarihan. At ang matindi pa rito, itatanggi nila ito hanggang sa huli. Gusto nila maramdaman na sila'y ligtas, ninanais, at pinipili. Pero sa ilalim na malambot na panlabas, may gutom para kontrolin kung paano ikot ang sitwasyon. Kaya karamihan na interaksyon sa kanila ay hindi bukas na pag-usap, kundi isang tahimik na laro ng kontrol. Isipin mo, yung babaeng nagsasabing tingnan na lang natin kung saan patungo, kadalasan, siya rin ang sumusukat kung gaano niya kayang baguhin ang kilos mo. Yung nagpapanggap na chill lang, madalas siyang nasa likod ng mga eksena, humihila ng mga tali. Eksperto ang mga babae sa pagtatago ng pangangailangan nila sa kontrol, gamit ang lambing, alindog, o pananahimik. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ay seguridad. Kapag siya ang may hawak ng tempo, ng vibe, at ng emotional mong investment, pakiramdam niya protektado siya. Siya ang nagdedesisyon kung gaano karami ang ibibigay at kukunin niya. Kaya gustong-gusto niya kapag maraming lalaki ang umikot sa kanya, naglalaban-laban, at humahabol. Hindi dahil masama siya, kundi dahil nakatanim ito sa survival instinct niya. Pero kapag nakaramdam siya ng lalaking hindi madaling sumayaw sa orbit niya, biglang nagbabago ang lahat. Narespeto niya ito. Dahil hindi niya hawak ang kapangyarihan sa kanya at mas lalo siyang naakit. Karamihan sa mga lalaki, hindi ito alam. Inisip nila gusto ng babae ng equal, fair, at balanced. Pero kapag kaya niyang kontrolin ang isang lalaki ng buo, mabilis din siyang mawawalan na interes. Ang pagnanais na kapangyarihan ng babae ay hindi nangangahulugang gusto niyang maging hari. Gusto lang niyang maramdaman ang impluensya niya at makatagpo ng lalaking sapat ang lakas para hindi malunod dito. Kaya may mga lalaking nauwi sa friend zone kahit sila pa yung pinakamabait at nagbibigay. Binigay nila lahat ng control. Nagsawa siya. Samantalang yung lalaking may matatag na frame, hindi natitinag, siya ang hindi makakalimutan. Tinatago ng mga babae ang larong ito dahil alam nila, kapag nakita ito ng lalaki na malinaw, magbabago ang laban. Ang lalaking nakakaintindi nito ay hindi sobra magbigay. Hindi humahabol. Hindi naglalagay sa pedestal. Siya ang nangunguna. At kapag siya ang nanguna, kusa siyang sinusundan ng babae. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil doon kumakapit ang tunay na atraksyon. Ito ang dahilan kung bakit panalo ang karisma kaysa pagmamakaawa. Panalo ang presensya kaysa puri. Panalo ang pamumuno kaysa paghingi ng pag-aproba, palaging ganon. Gusto ng mga babae na piliin sila, hindi lang hangaan. Ito ang masakit sa maraming lalaki. Akala nila gusto ng babae na sambahin sila. Hindi. Gusto nilang maramdaman na pinili sila, sa gitna ng maraming pagpipilian. Araw-araw silang binabahan ng atensyon, likes, EMS, mga tingin, mga text. Pero sa loob-loob nila, hindi ito sapat. Nakakaumay lang ito, dahil alam nilang karamihan ng lalaki ay hindi tunay na pumipili, desperado lang. Ang lalaking hindi nakakalimutan ay hindi yung labis magmahal, kundi yung marunong pumili. Kapag may mga opsyon siya pero siya pa rin ang pumili sa kanya, iba ang tama. Doon niya mararamdaman na tunay siyang ninanais. Higit sa lahat, gusto niya maramdaman sa kaibuturan niya na siya ang pinili. Para bang sinasabing, sa lahat ng pwede kong piliin, ikaw ang napili ko. Yan ang tama na hinahabol niya. Kaya tinatago ng mga babae ang matinding pagnanais nilang mapili sa likod ng kunwaring walang pakialam. Nag-asta silang parang sila ang may control, parang hindi sila apektado. Pero sa loob, sumasabog ang ego at biology nila kapag ang isang lalaking hindi nangangailangan na kahit sino ay kusang pinipili sila. Ito rin ang dahilan kung bakit pinapatay ng sobrang availability ang atraksyon. Kapag alam niyang buo ka ng nakalaan sa kanya kahit hindi pa niya pinaghihirapan, nawawala ang magik. Walang kilig sa ibinibigay lang ng basta-basta. Ang kilig ay nasa pakiramdam na pinili ako ng lalaking pwedeng mamili na kahit sino, pero ako ang napili. Ang mga lalaking ipinapapedestal ang babae mula simula pa lang, hindi nakakalusot sa filter na yan. Binabaha nila ng atensyon, wala ng misteryo, walang hamon, walang pagpili, puro gutom lang. At kahit hindi nila aminin, ayaw ng mga babae niyan. Gusto nilang maramdaman na espesyal sila, hindi dahil humihinga lang sila, kundi dahil nag-stand out sila. Kaya bihira at nakakaadik ang mga lalaking emotionally grounded at may respeto sa sarili. Hindi sila humahabol ng atensyon, sila ang nagutos nito.
Maaaring ipagyabang pa niya sa mga kaibigan kung gaano karaming atensyon ang nakukuha niya. Maaaring magpanggap siyang untouchable. Pero ang lalaking hindi niya makalimutan, yung pinaghirapan niyang makuha. Yan ang sikreto na hindi niya kailanman aminin. Tinatago ng mga babae ang katotohanang ito dahil kapag ibinunyag nila, mawawala ang upper hand nila sa dating game. Pero kapag nakita mo na ito ng malinaw, hindi mo na ito malilimutan. Hindi niya gustong magustuhan ng lahat. Gusto niyang mapili na isang lalaking hindi niya kailangan, pero gusto pa rin siya. Doon nagsisimula ang pagkahumaling. Pangatlo, ang innocence o pagiging inosente ay isang maingat na binuong ilusyon. Isa ito sa pinakamalakas na trick na pinagmaster ng mga babae, ang pagganap na parang mabait, malinis, at iba sa lahat. Kapag may gusto silang lalaki, kusang nagbabago ang paraan ng presentasyon nila. Lumalambot ang pananalita. Binababa ang tono. Binabawasan ang kwento ng nakaraan. Minsan nakukunwaring mahiyain. Hindi laging pagsisinungaling yon, bagaman minsan ay, kundi dahil alam nilang wired ang mga lalaki na pahalagahan ang purity, lambing, at misteryo. Kaya nila itong ipinapakita bilang imahe. Kaya madalas mong marinig sa mga lalaki, iba siya. Hindi siya tulad ng iba. Spoiler, pareho lang siya. Mas magaling lang siyang magpakaging. Alam ng mga babae na sandata ang imahe. Ang itsura ang panghuli ng atensyon, pero ang presentasyon ang gumagawa na emosyonal na kapit. At ang pagiging inosente, isa ito sa pinakamalakas na hook. Ang babaeng maraming pinagdaanang relasyon ay hindi ilalatag agad ang buong nakaraan niya. Ipo-frame niya ito ng maingat. Magbibigay lang ang sapat na lambing para paniwalain kang mas malinis siya kaysa sa totoo. Bakit? Dahil alam niyang iniugnay ng mga lalaki ang innocence sa loyalty, kalambingan, at pagiging espesyal. At gusto niyang mapili, tandaan mo yan. Pero ito ang twist, ang ilusyon ay hindi nangangahulugang masama siya. Ibig sabihin lang nito, matalino siya. Strategist. Kaya maraming lalaki ang mabilis mahulog nang hindi nila namamalayan. Akala nila nakahanap sila ng kakaiba. Ang totoo, nahulog lang sila sa isang maingat na ginawang imahe. Ang mga lalaking hindi naloloko dito ay yung hindi ipinapapedestal ang ilusyon. Bukas ang mata, hindi pikit. Naintindihan nilang tao ang babae, hindi anghel. Hindi agad ibinibigay ang tiwala. Ang Innocence Act ay isang bagay na hindi aminin ng babae kailanman. Dahil kapag inamin niya ito, malalantad kung gaano kalalim ang strategy sa likod ng paraan ng kanilang presentasyon. May control silang hawak sa perception game, at bagaman hindi nila inaamin, malakas ito. Pang-apat, mas mapanghusga ang mga babae kaysa sa inaamin nila. Gustong-gusto nilang sabihin na hindi sila humuhusga, na nagva-veb lang sila. Pero ang totoo, tahimik ka pa lang, sinusuri ka na nila. Bawat kilos mo, paraan ng paglakad, pananalita, pagte-text, kung paano ka manguna, kung paano ka manahimik o magdalawang isip, lahat yan, inipon nila sa isip. At ang pinakasekreto, hindi lang ito mababaw na paghuhusga. Tinutukoy nila, automatic, ang status mo, lakas mo, at kung gaano kalalim ang masculine energy mo. Maaring ngumiti siya ng matamis. Tumango ng magiliw. Magkunwaring relaxed. Pero sa likod ng kortina, mabilis at matindi siyang nagkakalkula kung saan katatama sa hierarchy ng pagnanasa niya. Kaya may mga lalaking nalalagay agad sa just a friend zone sa loob ng 2 segundo. Hindi dahil masama silang lalaki, kundi dahil mahina ang enerhiyang ipinakita nila bago pa man nila mapagtanto na nagsimula na ang laro. At ito ang hindi nila sasabihin, hindi nila kailanman direktang aminin kung bakit sila nawala na interest. Sasabihin lang nila, wala lang spark, o hindi lang nag-click. Pero ang katotohanan, may nakita silang sumeding sa kilos mo, pagugali, postura, tono ng boses, o kawalan ng paninindigan. At doon kanila kinetegorya ng hindi mo man lang nalalaman. Ang mga lalaking naintindihan ito, hindi natitinag sa tahimik na paghuhusga. Hindi sila humihingi ng pahintulot. Hindi sila nag-adjust para ma-please. Alam nila sila ang premyo. At kapag ganitong energy ang naramdaman ng babae, biglang nagbabago ang hatol niya. Tinatago ng mga babae kung gaano sila kahusga, dahil kapag inamin nila, mabubunyag kung gaano katransaksiyonal at kalkulado ang modernong atraksyon. Pero kapag naunawaan mo ang tahimik na evaluation na ito, titigil kang magpa-cute. Titigil kang humabol. Magsisimula kang mag-command ng respeto. Panglima, gusto nila madominate, pero hinding-hindi nila ito sasabihin ng diretso. Ito ang isa sa mga pinakadelikadong katotohanan. Karamihan sa mga babae, sasabihin gusto nila ng mabait, magalang, at sensitive na lalaki. Sa papel. Pero ang katawan nila, ibang kwento. Wired ang mga babae na tumugon sa masculine dominance. Hindi brutalidad. Hindi pagiging palamura.
kundi kalma, matatag, at natural na pamumuno. Ang lalaking marunong kontrolin ang enerhiya na isang sandali. Yung hindi kailangang magpaalam para manguna. Yung kayang magtakda ng tono na hindi nagmamadali, iyon ang lalaking nagpapagana ng primal na switch sa loob niya na hindi niya ipapaamin kahit kanino. Kaya kahit makipag-date siya sa Sefgay, kadalasan, ang laman na isip at pantasya niya ay ang lalaking kayang pasiklabin ang raw, malalim na pakiramdam sa kanya. Hindi niya ito aminin dahil kapag inamin niya, mababasag ang social niyang imahe, ang independent, in control facade. Dominance ay hindi tungkol sa pagsigaw, pagmando o pagiging macho clone. Ito ay tungkol sa certainty. Pagtindig ng buo. Pagtatakda ng direksyon. Paggawa na espasyo kung saan pwedeng lumambot at sumandal ang feminine energy niya. Kapag naramdaman ng babae ang ganitong presence, natutunaw siya. Kusang lumalapit. Sumusunod ng walang pilitan. Pero kapag ang lalaki ay nag-alangan, sobra mag-isip o ibinibigay sa kanya ang manibela, may isang switch sa loob niya na biglang namamatay. Yung spark na hindi niya may paliwanag, nawawala. At ito ang lihim na pinakatago niya. Gusto niya ng dominance hindi dahil mahina siya, kundi dahil dito niya nararamdaman ang sarili niyang femininity, kaligtasan, at buhay. Hindi niya ito sasabihin, pero mararamdaman niya ito tuwing ikaw ang nangunguna bilang isang lalaking alam ang halaga niya. Kapag nakuha mo ang mga katotohanang ito, bumabaliktad ang laro. Hindi ka na humahabol. Ikaw na ang gumagalaw bilang lalaking hindi nila makontrol at doon, kusang sumusunod ang mundo nila sa iyo.